Bakit nga ba masarap magtalo? Para malaman mo, panoorin mo to. Ang Bulkang Taal ay matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Meron itong 95 kilometers at mahigit na 1,000 meters of elevation kung iikutin mo. Tataas pa yan at hahaba, depende kung saan ka manggagaling at kung paanong ikot yung gagawin mo. Pwede mo tong tirahin ng clockwise kung saan ang pinakaahon mo ay sa may Barangay Bugaan. Tapos kung reverse naman, yung sikat na ahon ng Buso-Buso. Pero kahit anong trip mo na ikot, solid na solid yan. Pero bakit nga ba napakasarap magtalo? Kasi dahil bukod sa mga sandamakmak na ahon, sobrang daming magagandang tanawin na makikita mo. Lalong-lalo na sa liblib na bahagi ng Batangas kagaya ng Laurel at Agoncillo. Tignan mo naman yung mga view. Nature na nature at sobrang solid talaga. Kaya kahit first time kong magtalo, na in love talaga ako sa magagandang tanawin na nakita ko. Kaya kung hindi ka pa nakakapagtalo, ito na yung sign mo. Good day mga brother. Happy nga pala at ngayong araw ay samahan nyo akong magtalo. Clockwise pala ang gagawin ko kaya mga 6 ng umaga nag-ride out na ako para i-meet si Brother Jefferson sa may 7-Eleven sa may Lawa. Hindi talaga ako mahilig dumaan sa mga highway kasi ayokong makipagpatintero sa daan. Kaya para makapunta kami ng Batangas, dito na kami dumaan sa may Barangay Bungo sa Calamba. Dito na rin kayo dumaan mga brother if manggagaling kayo sa norte at kung ayaw nyong umahon ng Tagaytay. Saka magsisilbing warm up nyo na rin yung mga banayad na ahon dito. Pagkalampas namin ng Barangay Bungo, rekta na agad kami sa Barangay Santol sa Tanawan hanggang makalabas ng Tanawan Talisay Highway. Para pala hindi kayo maligaw dyan mga brother, search nyo na lang sa Budol Maps yung Padilla Farm pagpasok nyo ng Barangay Santol. Or follow nyo na lang ako sa Strava para mas masaya. Pagkalabas namin ng highway sa Tanawan, dito na mag-uumpisa yung Taal Loop natin. Since clockwise ang gagawin nating ikot, dito na kami lumiko sa kanan at yan yung kalsada papunta ng Talisay. Sa mga oras na yan, nakaka 30 kilometers na kami at hindi pa din kami nag-aagahan. Mga 7:30 ng umaga nakarating kami sa may Barangay Aya sa Talisay at dito na rin kami nag-decide na kumain at saktong-sakto din naman may nadaan ng kaming parisan. After namin magagahan at makakuha ng lakas, back to saddle na. Sinuwid na namin ang mga bayan sa Talisay at pagdating namin sa may poblasyon, abay may malaking selebrasyon na nagaganap. Buti na lang at pinadaan kami ng mga barangay tanod. Nakakatuwa na makakita ulit ng mga nagsasayaw sa kalsada. Madalang nakaseko na nakakita ng mga gantong selebrasyon. Habang papalapit kami sa ahon ng sungay, biniro ko si Brother Jefferson na Rex baka namin yung ahon dito dahil nung una kaming umahon dyan, talaga namang nalaspag kami. Brother, Rex baka natin sungay. Hello, G. Ito na oh. Rex baka na natin to. Hindi ako, yung balikan dyan. Saka na ulit. Dinaanan din pala namin yung pinaka-paborito kong ahon papunta sa Tagaytay, ang Sampalo. Solid din yung mga ahon dyan. Try nyo din mga brother kung hindi nyo pa nasusubukan. Mga alas 9 ng umaga nang nakarating kami sa bayan ng Laurel. Chill-chill na ang padyakan namin dito dahil puro patag na ang kalsada. At nasa bayan din pala ng Laurel ang mga pang-class S na halimaw na ahon papunta ng Tagaytay. Nandito yung Sambong, yung Bagong Tubig, yung Blackwall, yung Canyon Woods, yung Fantasy World at marami pang iba. Kaya kung ang lakas mo sa pagbibisikleta ay hindi na nababagay sa mundo ng mga tao, try mo na yung mga pang-classes na halimaw na ahon dito. Pagkalampas namin sa poblasyon ng Laurel, dito na nag-uumpisa ang pagkamangha ko sa mga tanawin na nakikita ko. Lalo na dun sa may part ng maraming puno ng nyog. At pagpasok namin sa Barangay Bugaan, mas lalo akong natuwa kasi napakaganda na talaga ng tanawin. Dito, kitang-kita mo na yung naglalakihang bundok sa Tagaytay. At dahil first time ko magtataalop, wala rin nga akong kalam-alam, nandito rin pala yung start ng mga matitinding ahon na talagang gumulat sa akin. Ahon pala to, teka. Teka brother, dito na muna tayo. Nakakagulat. Picture muna tayo. After pala namin magpahinga at mag-picture-picture, inumpisahan na namin ang mga ahon. Grabe yung ahon dito sa Bugaan. Sobrang tarik at napakasakit talaga sa hita. Kahit yung mga sasakyan na nakakasabay namin nahihirapan, kami pa kaya. Since ansayado naman tayo at napakalakas kong nilalang, binasi ko lang ang mga ahon dyan. At para pala may idea kayo mga brother sa ahon ng Bugaan, ito yung stats niya. Ang distance niya, 600 meters. Ang average gradient, 10 to 11%. Ang max gradient na nakita ko matindi-tindi din, 18% and yung total elevation natin ay 60 meters. Maikli lang naman yung ahon dyan pero talagang pahihirapan ka. Rolling hills na ang mga kalsada pagkatapos ng ahon. Tolerable na ang mga gradient at solid na yung mga lusong. Ang magpapahirap lang naman sa'yo sa kahabaan ng kalsada dito ay sobrang init talaga lalo na kung aabutin ka ng tanghaling tapat sa pag-ahon. Mga 10:30 na ng umaga nang nakarating kami sa marker ng Buso-Buso at grabe, isa to sa pinaka nagustuhan kong place ng Taal Loop kasi tignan
mo naman, napakaganda ng tanawin na makikita mo at napakasolid pagmasdan ng Taal. At dahil hindi ko pa naaahon to, syempre sinubukan ko na rin yung ahon. Saka para meron din akong astig na video habang umaahon sa buso-buso. At para pala may idea kayo sa ahon dito, just in case na counterclockwise yung gagawin nyo, ito yung stats ng buso-buso. Ang distance niya ay 500 meters mula dun sa tulay hanggang sa buso-buso marker. Ang average gradient niya sobrang tindi talaga, 14 to 15%. Ang max gradient na nakita ko 24% and yung total elevation natin ay 70 meters. Halos pares lang naman to ng ahon sa bugaan, pero syempre mas mahirap pa din ang ahon sa buso-buso. Pero kayang tiyagain yan, 1 to 1 to lang. Pagkatapos pala namin magpahinga dito at kumuha ng sandamakmak na pictures, diretso na kami ng lusong ni Brother Jefferson. At grabe yung bulusok ng lusong dito, kaya dagdag ingat lang mga brother. Mag-aalas 11 na nakarating kami sa bayan ng Agoncillo at ito talaga yung pinaka-paborito kong part ng Taal Loop namin kasi dito mo makikita ng buo yung Taal Volcano. Kaya kada may magandang spot, natigil talaga kami para kumuha ng picture. At para sa akin, ito na talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit napakasarap mag-Taal Loop. So, kaya mas magandang mag-Taal Loop kaysa sa Laguna Loop kasi tingin nyo yung view. Sa Laguna Loop, madalang yung ganun eh. Kaya pa oh. At habang binabaybay namin ang kahabaan ng Agoncillo, may napansin akong isang daan na parang lagusan papunta ng Encantadia. Solid na side trip to mga brother if gusto nyong magpa-picture. As may part pala to ng Barangay Bilibinwang. Ang ganda no? After namin mag-side trip dito, balik Padyakan na. Sinuyod na namin ang mga kalsada hanggang makarating sa poblasyon ng Agoncillo. At dahil nakakalaspag ang init ng araw, nagpahinga muna kami para uminom ng malamig na buko juice. Mga 15 minutes din pala kami nagpahinga dito at parang ayaw ko nang umalis since sobrang init talaga. Pero wala naman tayong magagawa. Hindi ako makakauwi kung hindi tayo papadyak. Mga alas 12:30 ng tanghali nang dumaan kami sa may Lemery. Mga 12:45 naman nakarating kami ng Taal. At syempre, hindi mabubuo ang Taal Loop natin kung hindi tayo dadaan sa may Taal Church para magpa-picture. After namin sa Taal, binaybay na namin ang mga bayan sa Santa Teresita, Alitagtag, hanggang makarating sa Cuenca. Mahaba yung mga ahon dyan mga brother, pero tolerable naman yung mga gradient. Ang masakit lang sa puso dyan sobrang init talaga. Buong araw na ata kami nakabilad sa araw sa buong Taal Loop namin. Mga 1:15 na pala nung nag-lunch kami sa may bandang Alitagtag at mga 3 ng hapon nakarating kami dun sa may pulang tulay sa may Cuenca. At dito, nagpahinga muna ulit kami para uminom ulit ng malamig na buko juice. At dito na rin pala mag-uumpisa yung isa pang ahon na sasagupain natin para makalabas ng lipa. Inumpisa na namin ang pag-ahon pagkatapos namin magpahinga. Huwag kayong mag-alala mga brother since banayad lang naman yung mga ahon dito pero mahaba talaga. Ito pala yung stats ng ahon dito sa Cuenca para may idea kayo. Ang distance niya ay 3.83 kilometers mula dun sa tulay hanggang dun sa Maydita. Ang average gradient niya, 45% lang. Ang max gradient na nakita ko, 12% and yung total elevation natin ay 140 meters. Gaya nga ng sabi ko, sobrang banayad lang ng mga ahon dito. Hindi naman ganun kahirap, sobrang haba lang talaga. Kinagana namin ang mga ahon at mga 3:30 ng hapon nakalabas kami ng lipa. Sa mga oras na yan, naka 105 kilometers na kami at 156 na elevation gain. Medyo laspag na pero kaya pa din naman. Rolling hills na ang kabaan ng lipa kaya tsinagana namin yung mga pangilan-ngilan na ahon dyan. At pagpasok namin ng Malvar, eto na. Puro lusong na pala ang kahabaan ng Malvar hanggang makarating tayo sa Tanawan. Kaya hayayay na yung aming Padyakan. At mga alas 5 ng hapon nakarating kami ng Tanawan at may nakalala pala tayo ditong siklista. Shoutout nga pala kay Ferdinand Rico. Si brother nga pala yun na pagtanungan ko kung saan yung daan pabalik sa nilabasan naming kalsada kaninang umaga. Sinuyod na namin ang mga kalsada at mga natitirang ahon sa Tanawan Talisay Road. At mga 5:30 ng hapon nakabalik kami kung saan kami nag-umpisa. At dito na namin nabuo ang Taal Loop. Time check, 5:22. Sa wakas, eto pabalik na kami kung saan kami lumabas kaninang umaga. Kaya yung mga nililikuan. Nakompleto na natin ang Taal Loop. Ang kulang na lang ay umuwi ng bahay pero konting kembot na lang yan, kayang-kaya pa.